Nakakabinging katahimikan. Ganito ang sitwasyon sa Villamor Air Base kagabi habang naghihintay ang mga mahal sa buhay at mga kasamahan sa trabaho ng mga nasawing miyembro ng Philippine Air Force. Tahimik, puno ng kaba at pag-aalala habang sabay-sabay nilang inaabangan ang paglapag ng eroplanong nagdadala sa kanila. Pasado alas 7 ng gabi, dumating ang matagal nang hinihintay na C-130 aircraft. Lula nito ang 4 sa 6 na piloto at crew ng Super Huey helicopter na bumagsak sa Agusan del Sur nitong Martes. Habang nagsasagawa ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o ARDANA sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Tino. Matapos ang ilang minutong katahimikan, napalitan ito ng hikbi at pagluha dahil sa muling pagkikita ng mga mahal sa buhay, ngunit sa isang malungkot na pagkakataon. Sa pangunguna ni Lieutenant General Arthur Cordura, Commanding General ng Philippine Air Force, ginawaran ng Hero's Honor ang 4 na nasawi at pinarangalan ng Distinguished Aviation Cross bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan at tapat na paglilingkod sa bayan. Mananatili sa mortuary ng Villamor Air Base ang labi ng 2 piloto na sina Captain Paul Lee Dumagan at Second Lieutenant Royce Luis Camigla. Ang labi naman ni Airman First Class Erickson Merico ay pansamantalang ilalagak din sa Villamor upang makapagbigay pugay ang kanyang mga kasamahan bago iuwi ng pamilya sa Quezon Province. Samantala, ang labi ni Sergeant John Christopher Golfo ay agad nang dinala ng kanyang pamilya sa Noveleta, Cavite. Nauna nang binigyan ng Hero's Honor at Distinguished Aviation Cross sina Sergeant Yves Sihub at Airman Amir Kaidar Apion bago ihatid sa kani-kanilang probinsya sa General Santos City at Zamboanga City kahapon ng umaga. Ayon sa Philippine Air Force, patuloy ang investigasyon sa sanhi ng pagbagsak ng Super Huey helicopter. Gayunman, aminado silang nahihirapan ang mga investigador dahil sa matinding sunog na tinupok ang eroplano at mga labi ng mga sakay nito. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin natatagpuan ang black box na mahalagang ebidensya sa pagtukoy sa sanhi ng insidente. So sa ngayon po ma'am, yun nga po, medyo nahihirapan po tayo dahil nga po nakita nyo rin po dun sa ibang mga videos na talagang nasunog po no, upon impact. And so it's hindi pa naman po din kami nakapag-usap din po nung mga investigators dahil nandun po sila sa area, but rest assured po that they're doing everything they can. Lahat po ng eyewitness accounts kinukuha rin po. Sa katunayan nga po, di ba meron nga po tayong mga kababayan na nandun sa near the area na meron pong nakakuha nga po ng ibang mga videos. So maaari rin po natin mapag-aralan po iyon. And of course, yung mga debris, we're trying to locate everything, although medyo matindi po yung extent po nung pagkasunog. Kaya doon po tayo nagkakaroon ng challenge. Maging sa pagkakakilanlan ng mga labi, aminado ang mga otoridad na nahirapan din sila dahil sa tindi ng pinsala na dulot ng apoy. Tiniyak naman ng Philippine Air Force na hindi nila pababayaan ang mga pamilya ng nasawing miyembro ng aircrew. May nakalinyang pinansyal na tulong, assistance sa pag-uwi at paglibing at scholarship program para sa mga naiwang anak ng mga nasawing sundalo. Meron po tayong assistance coming from the finance, PAF-MS po ang tawag doon, that's 6 months of their salary plus bonuses na extend po natin sa family. Aside from that po, meron din po yung mga savings and loans associations din po, and of course meron din po i-extend yung ibang organizations din po ng Air Force. Pagpunta po dito ng mga kamag-anak, actually muna, yung pag-asikaso din po sa kanila, ayun din po yung i-assist po natin sila hanggang po sa burial po. May karapatan din ang mga nasawi na ilibing sa libigan ng mga bayani kung ipahihintulot ng kanilang mga pamilya. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.